Good morning guys! Welcome sa aming channel. For today's video, magpupunta kami sa Sundowners Vacation Villas sa Bolinao, Pangasinan. Pero bago tayo tumungo sa Sundowners, bisitahin na muna natin ang lighthouse. Pinainom mo sana yan. Nandito tayo ngayon sa isa sa pinaka-iconic na landmark sa Pangasinan. Kung mahilig kayo sa history na may kasamang breathtaking views, hindi pwedeng mawala ito sa bucket list natin. So welcome to the Cape Bolinao Lighthouse. Onting trivia guys. Alam nyo ba na itong lighthouse na ito ay higit isang siglo na ang tanda? Itinayo ito noong taong 1905 ng mga Amerikano, kaya punong-puno ito ng kasaysayan. Ito ang nagsisilbing gabay ng mga barkong dumadaan sa West Philippine Sea. Fun fact, ito ang second tallest lighthouse sa buong Pilipinas. Sumusunod lang sa Cape Bojedor sa Ilocos Norte. May taas itong mahigit 100 feet, kaya naman kitang-kita siya kahit mula sa malayo. 3 months old. Ang lusog mo! Ang lusog mo! Hello! Merong entrance fee na 40 pesos kapag bibisita sa lighthouse. Then, mas magandang magpunta sa lighthouse kapag maaga kasi open area para hindi masyadong mainit. O kaya isa pang option is magpunta ng hapon para maabutan yung sunset. Pero kapag sa case namin, nagpunta kami dito ng umaga. Sayang lang at hindi kami nakapasok sa loob ng lighthouse for safety reason. Pero na-enjoy namin mag-stop over dito sa lighthouse dahil sa ganda ng view. So pagkatapos namin mag-picture-picture ay hindi na namin namalayan na magtatanghalian na pala. Kaya humanap na kami ng aming makakainan at dito ay napili namin kumain sa Alimango Pigar-Pigar Restaurant. Ang check-in pala namin sa Sundowners ay 1:30 PM. So pagkatapos namin kumain, meron pa kaming natitirang mga 2 oras bago kami mag-check-in. Kaya ang ginawa namin, naghanap muna kami ng matatambayan namin beach dito sa Patar Beach. At ang napili naming spot na mapagtatambayan is yung beach doon sa tapat ng pinagkainan namin. At ito na nga guys, nakarating na rin kami sa Sundowners Vacation Villas sa Bolinao after ng mga ilang stopover. So pupunta na kami sa reception para i-confirm yung booking and syempre yung susi na rin syempre para makapag-check-in na tayo. Pagpasok ng Sundowners, meron silang traffic light sa baba. So bibigyan kanila ng go signal pag pwede nang pumasok. Kasi yung magiging daan papunta sa reception ay matarik, tapos one way. So bawal lang sa lubong. Meron din palang mga charging stations dito para sa mga gumagamit ng EV. So ito guys, pagpasok sa reception area, i-discuss doon ang mga do's and don'ts ng villa. Pwede ang pet pero may additional cost na 500 pesos per night. Clean as you go ang policy or else may penalty. May babayaran ding security deposit na nagkakahalaga ng 2,000 pesos pero yun ay refundable kapag ka-check out. Bali nakuha na namin yung susi ng room namin. Then pagkakuha namin ng susi, binigyan kami ng 4 na stub kasi 4 kami. So yung stub na yun ay para sa libreng buko juice. Bago pala namin puntahan ang pinaka-room namin ay nagpicture-picture muna kami sa labas habang iniinom namin yung buko juice. Kasi nga naman bawat sulok ng resort ay instagrammable. Lahat ng paligid ay maganda. Kinailangan naming lumabas ulit ng resort kasi yung room namin ay nasa kabilang entrance. Ito, pakita ko. So, andyan kami ngayon. Then, kailangan lumabas dyan. Liko sa kanan. Tapos, kanan ulit hanggang dun.
Dito tayo ngayon sa third floor. Ito talaga yung pinili naming villa para mas mataas, mas mahangin at mas maganda ang view ng dagat. Perfect na perfect pang unwind. Tara, at itutur ko na kayo sa room namin sa side pool 3. Okay, first impression. Pagpasok ng room, sobrang ganda ng vibes. Ang villa ay Santorini inspired. Perfect na perfect yung room for family getaways. Panalo yung interior para sa akin, para sa amin. Hindi ko lang alam sa taste nyo. Sobrang aesthetic. May mga kitchenware kasi pwede kang magluto. Pero dapat sa loob lang ng villa pwedeng kainin, hindi pwede sa labas. Meron ding free wifi yung room. Pero ang masasabi ko sa wifi nila ay hindi ganun kalakas. Pero sapat na para makapagbukas ng Facebook and YouTube. Syempre hindi ka naman mapupunta sa ganito kagandang lugar para lang magbabad sa internet, diba? You know, may bidet. And meron ding hot shower, syempre. Dalawa pala yung entrance ng CR. Isa para sa manggagaling sa sala and isang entrance para sa master's bedroom. So yun, tambay-tambay muna kami dito. Picture-picture na din habang ini-enjoy yung duyan at yung magandang view. Medyo mainit pa kasi yung araw kaya hindi muna kami magsuswimming. So maya-maya kami bababa. Napakaganda talaga. Buti talaga itong side pool 3 ang napili namin. Sino ba naman yung hindi marerelax kung ganito ang magiging view ng balcony niya, diba? Sana nga ay araw-araw ganito ang nakikita ko para laging tanggal ang stress sa trabaho. Tatlo pala ang common pool dito sa Sandoners. Ang una naming pupuntahan ay yung pool doon sa tapat ng reception. Bali, kung naalala nyo kanina, lumipat kami ng entrance dahil doon sa location ng villa. So, ito yung mataas na hagdan pabalik doon sa reception. Medyo may kataasan ito kaya ready na niya yung tuhod ninyo kapag babalik ng reception. Medyo may kalaliman itong infinity pool sa tapat ng reception. 10 feet yung lalim niya to be specific. Kasi pwede kang mag-dive. Meron ding nakareding pagtatalunan para sa mga gusto mag-dive. Tapos kung hindi ka marunong lumangoy, pwede ka ring gumamit ng life vest kasi may nakaredy silang mga life vest dito sa pool. Dito ka na lang. Nagpipicture ka? Ate ka lang. Video to. Video ba? Picturean mo. Medyo malamig yung tubig sa infinity pool kahit maaraw. Siguro dahil na din sa taglamig ngayon. Siguro. Kaya lilipat muna kami dun sa isang pool yung nasa baba ng villa namin para i-compare yung temperature ng pool. So yun, bababa na naman sa napakataas na hagdan. At mukhang masakit na ata ang tuhod ni Mama Eddie. Bali, nakabalik na kami sa pool dito sa baba lang ng villa namin. Ganoon din, meron ding mga life vest dito for safety. 6 feet lang yung lalim dito, hindi gaya dun sa taas na 10 feet. Then, yung temperature pala ng tubig dito ay ganun din, malamig din parang sa taas.
kaya medyo hindi na-enjoy ng bata yung pagsuswimming. Nighttime na, kaso merong may masakit ang ulo. May pa-surprise pa naman sana ako kay Mrs. pero naisip ko pagpahingain muna siya at enjoyin yung ganda ng aming room. Tungkol pala sa magiging pagkain, ang ginawa na lang namin ay namili kami sa palengke. Ang maganda kasi dito sa Sandoners, 5 minutes away lang yung market kung nakasasakyan ka. Ito, ipakita ko yung map para may idea ka. I-google nyo lang yung Bolinao People's Market para sa exact location. Tapos, pagdating nyo doon, marami kayong pagpipilian. Mga fresh yung mga isda doon, mga bagong huli. Bali, mura lang namin nabili yung mga pagkain. Siguro wala pang 1K ang nagastos namin para sa dinner. And abot na rin yung sa breakfast. Tapos, sobra pa. Palipas oras muna habang nagduduyan. Ako na lang pala ang gising ng mga oras na to kasi si Mrs. sumakit daw yung ulo. Tapos, nauna nang matulog si Baby Archie dahil sa pagod sa biyahe. Good morning guys. Second day na pala namin dito sa resort and sarap pa rin ang tulog ni Baby. Si Aluka mukhang hindi yata masaya, parang hindi yata nag-enjoy Kung presyo naman ang pag-uusapan, inabot kami ng 7,800 para sa villa plus yung bayad sa isasamang aso na 500 pesos per head per night at may babayaran din na around 300 pesos. Nakalimutan ko kung anong purpose ng 300 pesos na yon. Basta may ganon, may additional costing. And syempre yung security deposit na 2,000 pesos. Pero take note na kapag may mga nakukonsume kayong drinks dun sa ref, ibabawas yun sa security deposit. Yun nga, gising na yung bata. Mukhang good mood naman siya paggising. So medyo maganda yung panahon, malakas yung hangin. Nung tamang-tama, sakto. Maso-surprise ko na si Mrs. At ito na yun guys. Sa wakas, sa 10 taon naming nagsasama, nakapag-propose na din ako kay Mrs. Pero ba't ganun? Parang si Baby pa yung mas kinikilig. Sobrang sarap talaga tumambay dito sa rooftop ng side pool. Sobrang sarap sa pakiramdam ng hangin. O malamig siya sa pakiramdam. Kakagisi lang namin pero dahil sa lakas ng hangin parang nakakaantok na ulit. Napaka pet friendly talaga dito sa Sandoners kasi yung mga furnitures nila dito hindi gawa sa kahoy. Kaya medyo hindi ka mababahala na baka may masira yung isasama nyong pet. Pero kahit pa may binayaran kang 500 pesos per pet per night,
syempre dapat responsible pa din tayo sa magiging dumi ng isasama nating pet. See ya. Pagtapos namin kumain ng breakfast, ay nag-prepare na din kami para sa check-out. Ibabalik ko na pala itong susi sa reception. So far, nung in-inspection yung room, bali wala namang nasirang gamit si Aluka, yung aso namin, kaya wala kaming babayarang penalty. Bali, ang masasabi ko dito sa Sandowners, sobrang na-enjoy talaga namin ang oras na nag-stay kami dito. Gaya nga ng nasabi ko kanina, bagay na bagay itong resort sa family get-together. Pwede din sa magbabarkada at pwede din sa mag-couple. Pet-friendly ang resort para buo ang family bonding experience. Guys, please take note na nag-iiba ang presyo ng mga resort, lalo na kapag peak season. So pwedeng mas mahal na ito pagdating ng summer. Pwedeng makatipid sa pagkain dahil walang corkage fee, kaya pwede kang magluto sa loob ng villa. May wifi access pero wag mag-expect ng sobrang bilis. Pero pwede na pangsilip sa social media. Kung i-rate ko itong Sandowners, siguro 4 out of 5. Kaya 4 kasi dahil dun sa pool. Hindi namin masyadong na-enjoy yung pool kasi masyadong malamig. Siguro kung medyo mainit-init, pwede pang mabago yung rating namin. Pero overall, panalo sa amin to at kinoconsider namin na mag-revisit dito. Siguro sa summer ulit. So yun lang guys, maraming salamat at umabot kayo dito sa last part ng video. Sa susunod ulit na travel vlog, paalam!